Okay, pag-usapan natin ang mga gawa, Kabanata 5. Isipin nyo to, may isang bagong kilusan ang mga Kristiyano at grabe ang paglago nila. Sobrang bilis at sobrang higpit ng pagkakaisa nila. Pero sa likod pala ng excitement na to, may mga panganib na lumalabas, hindi lang galing sa labas, kundi mas manala galing mismo sa loob. Nagsisimula kasi ang lahat sa isang komunidad na parang iisang pamilya. Ibinabahagi nila ang lahat sa isa't isa, walang akin, lahat atin. Ang pundasyon ng samahan nila ay yung matinding tiwala sa isa't isa at sa misyon na pinaniniwalaan nila. So yun nga yung tanong, paano kung yung perpektong samahan na yun, masisira? At ang pinakamasaklap, yung sisira pala, kasamahan nyo mismo. Ito yung unang malaking pagsubok na kakaharapin nila. Isang banta na hindi nila inaasahan. Dito na natin makikilala ang mag-asawang sina Ananias at Sapphira. Nakita nila kung gaano ka-generous yung mga tao sa paligid nila at naisip nila, mukhang magandang pagkakataon to para sumikat. Gusto nilang magpabida pero sa maling paraan. Ito yung plano nila. Simple lang, di ba? Pero alam nyo, hindi yung pera ang problema dito. Ang pinakaugat ng lahat, yung intensyon. Yung sinadyang panluloko para lang magmukha silang mabuti sa mata ng iba. At syempre, nahalata sila. Hinarap ni Pedro si Ananias at yung sinabi niya, grabe, tumatagos. Parang sinasabi niya, pare, hindi mo lang kami niluloko. Yung banal na espiritu na nasa gitna natin, yun ang niluloko mo. At dito na nangyari yung nakakagulat. Bigla na lang bumagsak si Ananias. Patay! Agad-agad. Pero hindi pa dyan natatapos. Mga 3 oras makalipas, dumating yung asawa niya, si Sapphira. At inulit niya yung parehong kasinungalingan. At alam niyo na ang nagyari, pareho ang naging kapalaran niya. Siyempre, ang epekto nito, grabe. Isang malaking takot daw ang bumalot sa lahat. Pero hindi lang ito yung takot na parang sa horror movie ha. Ito yung takot na may kasamang respeto. Parang biglang naintindihan ng lahat na, wow, seryosohan pala to. Hindi pwedeng lukohin ang Diyos at ang komunidad. At dito nagiging interesting, di ba? Kasi matapos yung nakakatakot na pangyayari sa loob, anong nangyari sa labas? Lalo pang lumakas ang impluwensya nila. Mas dumami ang mga milagro. Parang yung paglilinis sa loob ang nagbigay daan sa mas malaking kapangyarihan sa labas. Tingnan niyo tong comparison na to. Sa loob, yung takot, nagpatibay ng integridad. Sa labas naman, grabe ang pagdami ng mga tao na naaakit sa kanila. Bakit? Dahil sa mga himala. Nakarating pa nga sa punto na pati anino lang daw ni Pedro nakakapagpagaling. Ganun kalakas ang dating nila sa publiko. Siyempre, kapag masyado ka ng sikat, may mga maiinggit. At yun mismo ang nangyari. Naggalit yung mga leader ng relihiyon. Bakit? Well, una, inggit. Pangalawa, parang nababawasan ng kapangyarihan nila. At pangatlo, parang sinisisi sila ng mga apostol sa pagkamatay ni Jesus. So, anong ginawa ng mga otoridad? Hinuli sila. Ikinulong. Pero eto ang twist. Kinagabihan, may anghel na nagbukas ng selda nila. At anong ginawa ng mga apostol pagkagising? Nagtago ba sila? Hindi. Bumalik sila mismo sa templo para magturo ulit. Ang tapang. Ayan na. Dahil sa ginawa nilang yon, hinuli sila ulit. This time, dinala sila sa harap ng Sanhedrin. Parang Supreme Court nila yon. Dito na yung final showdown. Sabi ng punong pari parang ganito, "Di ba sinabihan na namin kayo? Bawal yan! Tigilan nyo na yan!" Galit na sila at ipinapaalala sa kanila yung official na utos. Pero yung sagot ni Pedro, ito na yung mic drop moment ng buong kabanata. Sinabi niya, mas susundin namin ang Diyos kaysa sa mga tao. Boom! Imagine niyo na lang yung tapang na sabihin yan sa harap mismo ng pinakamakapangyayihang korte sa buong Jerusalem. Dahil sa sagot na yun, gustong-gusto na silang ipapatay ng Sanhedrin, as in nagpupuyos na sila sa galit. Pero may isang taong biglang tumayo, isang hindi inaasahang boses ng katuwiran, si Gamaliel. Napaka-wise ng sinabi ni Gamaliel. Sabi niya, teka lang, relax muna tayo. Kung gawa-gawa lang nila to, huwag kayong mag-alala, kusang mawawala yan. Pero, paano kung galing to sa Diyos? Baka Diyos pa mismo ang kalabanin natin. Napaisip sila.
So nakumbinsi sila sa sinabi ni Gamaliel. Hindi nila pinatay ang mga apostol, pero hindi rin nila pinalampas. Nag-decide sila sa isang gitnang daan. Parusahan, bigyan ng huling babala, takos palayain na. At yung parusa, hindi biro. Pinahagupit sila. Isang masakit at brutal na parusa para bigyan sila ng leksyon. Pero ito, yung pinaka hindi kapani-paniwala ang parte ng kwento. Pagkatapos nilang bugbugin, ano ginawa nila? Umiyak? Nagreklamo? Hindi eh. Umalis sila sa korte na nagagalak, masaya sila. Bakit? Bakit sila masaya? Kasi para sa kanila, yung pagdurusa at kahiyanan na yun ay isang karangalan. Isang patunay na karapat-dapat silang iugnay sa pangalan ni Jesus. Baliktad yung pananaw nila sa atin, di ba? At ang resulta ng lahat ng ito, tumigil ba sila? Lalo lang silang naging determinado. Araw-araw, pagkatapos ng lahat ng nangyari, tuloy pa rin sila sa pagtuturo sa templo at sa mga bahay. Walang tigil, walang takot. So, iniiwan tayo ng Gawa Kabanata 5 ng isang malaking tanong. Ano ba talaga ang sikreto para maging hindi mapigilan ng isang kilosan? Yung panloob ba nitong kalinisan at integridad o yung panlabas na tapang at paninindigan kahit anong mangyari? O baka naman, kailangan pareho? Iyan ang tanong na ipinapamana sa atin ng kabanatang ito.